Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang, alagaan mo sana ang alak-alak ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Letty Astudillo Aquino. Direksyon at produksyon supervision, Letty Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang araw sa inyong lahat, aming masugid na tagapakinig. Ang liham na ating tutungayan sa oras na ito ay mula kay Buddha. At ganito ang liham ni Buddha. The brightest star for me. Dear Tia Sofia, magandang oras sa inyong lahat sa Bombo Radio, lalo na sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isa din po ako sa mga masugid ninyong tagapakinig sa drama ninyo sa istasyon ng Bombo Radio na pinapakinggan araw-araw. Dahil doon, nagpasya po akong sumulat din sa inyo at sana mapalad din ang liham kong ito para maidrama. Tumatanda na po tayo, pero kaya ko pa namang magtrabaho sa konstruksyon. Kaya kung minsan, umi-extra ako sa konstruksyon na kung saan nagtatrabaho ang aking kapatid. Nag-iisa na kasi ako dahil pinabayaan ako ng aking girlfriend na taga Pangasinan. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Buddha. At kung ano yung mga kaganapan sa aking buhay na nag-iwan ng rekwerdo, yun po ang aking isa-isahin dito sa aking liham. Ganito po ang umpisa ng lahat.
Balut! Penoy, balut! Ha, parang may party doon ah. Napakaliwanag. Lapit ako. Miss, ba't napakaraming tao rito? Birthday party. Ha? Ba't, ano yung basket na hawak-hawak mo, kuya? Balot, miss. Bibili kayo? Uy, balot pala. Ah, Daisy, Dito kayo, dito. balot, gusto nyo? Kuya, Ha? ipunta mo doon banda. Bibili sila doon. Daan lang po tayo dito. Aw, nagabihan ka na naman, Buda. Tay, pinaubos ko lang kasi yung tinda kong balot. Buti nga dahil may handaan. Lumapit lang ako doon. Naku, ubos na. Tapos nung nagtanong ako sa isang dalaga, bumili siya. At yung mga kasama niya, bumili na rin. O sige, sige. Pumunta ka na doon sa kusina. May tinakpan yata ang nanay mo na ulam mo doon. Tay, kumain na po ako sa birthday party. Oh, ba't andito pa kayo sa balkon? Ang init naman kasi doon sa kwarto. Kaya lumabas ako para magpalamig. Tamang-tama. At inaantok na ako. O sige po, tay. Gusto ko na pong matulog. Napagod akong magbenta ng balot. Sana simot na naman tong paninda kong balot ngayon. Nang sa ganon, meron akong maipon sa pag-i-enroll ko. Lalo na't malapit na ang semester. Balot! Hoy! Penoy! Hoy! Balot! Balot ka! Ha? Dito, pabili! Ay, may bibili. Sir, bibili po ba kayo? Bakit? Bingi ka ba? Ha? Ha? Bibili ako, sabi ko naman ah. Magkano yung balot mo? Bigyan mo ako ng 5. Balot sa puti ah. Opo, sir. Eto po, sir. 5 po yan. Ha? Oh. Masarap ah. Masarap itong balot. Oh, nakarami ka na yata. Kasi konti na lang ang laman ng basket mo. Sana po, maubos ko to lahat. Kayo po, kung bilhin nyo lahat, sir. Oh, sige, sige. Bilhin ko na lahat yung paninda mong balot. I-plastic mo lahat. Sige po, sir. Salamat po. Sir, eto po. Bale, 18 pong piraso itong nai-plastic ko. Oh, mga pare. Halina kayo. Kain tayo ng balot. Sige, pare! Sir, pwede pong kunin ko ng bayad nyo para makaalis na po ako? Kasi malayo pa yung lalakarin ko eh. Oh, sige. Pero Ano po to? Anong ibig sabihin ng kutsilyo? Huwag niyong idiin sa balakang ko, sir. Opo. Opo! Bakit po, sir? Ano pong kasalanan ko sa inyo? Ibigay mo sa akin yung pinagtindahan mo. Ha? Bakit naman po? Huwag ka nang magtanong kung bakit. Bigay mo na! Ibigay mo na. At kung hindi, gigripuhan kita. Sir, parang awan nyo na, sir. Maawa naman po kayo sa akin. Pambili ko po ito ng gamot ng nanay ko. Maawa po kayo, sir. Ang dami mong sot-sot. Aray ko po, aray ko. Sir, maawa po kayo, Ang sir. susunod ay dyan sa balakang mo. Ibigay mo yung pinagbentahan mo! Umatulog ka dito sa tabi ng basket mo. Sir.
akong nagawa sa pagkakataong yun, Tia Sofia. Binigay ko na lahat sa kanya ang pinagbintahan ko. Natakot kasi ako dahil 3 sila at wala na akong nagawa pa. Naglakad akong pauwi kasi wala man lang silang itinirang pera sa akin. Kinuha nila lahat ang pinagbintahan ko ng balot, pati na rin yung paninda kong balot. Umiiyak akong ikunwento ang nangyari. Pero sabi ng tatay ko, buti na lang daw, hindi nila ako pinatay. Dahil doon, ipinagbawal na ng tatay ko at nanay ko na magbenta pa ako ng balot. Pagkatapos noon, namasyal ako sa bayan at may nakita akong nangangailangan ng janitor na isang restaurant. Nag-apply ako doon at ganito po ang mga sumunod na pangyayari. Baby, letting go deeply hurts. Sir, magandang umaga po. Tulungan ko na po kayong itaas ang roll-up door. Thank you, thank you. Oh, you're too early. Oh, you're one of nagtatrabaho dito sa restaurant ko. Hindi po, sir. Nakita ko lang kasi ang karatula nyo kahapon. Kaya maaga po akong pumunta dito para mag-apply po sana. Oh, Bayudita, you have? Meron ka? Meron po, sir. Kaso lang po, nalukot na po. At dyan ko po nilagay sa pinaglagyan nyo ng maliit na karton. Oh, Sir, saan ko po ilalagay itong kandado? oh halika. Please take that carton. Pasok muna tayo. Ganyan ang gusto ko, ang trabahador. Magang pumasok sa trabaho rin. Please, lock the door. Too early to open. Sige po, sir. Sana tanggapin nila ako. Oh, I like your attitude. Magang pumasok sa trabaho. So because you came early, you're going to start working now. Ibig niyo pong sabihin, tanggap na po ako dito sa restaurant ninyo? Yeah. Naku, maraming salamat, sir. Maraming salamat po talaga. Pero magsisimula na po ba ako? Ganto naman ang suot ko. Nakita ko kasi ang mga nagtatrabaho kahapon. Nakasombrero sila at parang magkakapareho sila ng damit. I have extra white t-shirt. Yun ang gamitin mo. But this hour, start cleaning while still early. Then magpalit ka later. Tamang-tama, 8 a.m. na. Darating mga katrabaho mo, okay? Opo, sir. Pero pasensya na po. Saan ko po kukunin ang gagamitin kong panglinis para masimulan ko na po? Ganyan ang gusto ko. Halika, come. Yan ang mga gamit mo. Kunin mo. Alam mo bang gamitin mga yan? Opo naman, sir. Sige, sir. Ako na po ang bahala. Ayan. Nalabhan ko na tong map. Maputi na. Hindi gaya kanina. Kung bakit kasi hindi nila binababad. Marami namang sabon dito at pampaputi. Punta nga ako dun sa banda na yun. Dahil dun ko daw ilalagay, sabi ni sir. Ma'am, bagong janitor po, ma'am. At ba't dito ka pumasok? Dito kami nagpapalit ng mga babae.
Sabi kasi ni sir na dito ko daw po ilagay yung mga t-shirt na gagamitin ko. Sir? Sinong sir? Ang nakausap mo? Di yung may-ari daw ng restaurant na to, ma'am. Ano? Nakausap mo yung... Saglit lang. Parang nakita na kita noon. Ma'am, baguhan lang po ako dito. Kasi simula ko lang kaninang umaga. Ikaw yung pinagbilhan namin noon ng balot. Opo ma'am, dati akong nagtitinda ng balot. Maalala ko na. Sa birthday party. Oo, birthday noon ng may-ari dito sa restaurant. Buti naman at nakausap mo. Mula nung nagtrabaho ako dito, 2 beses ko lang siya nakita. Hindi pa nakikiusap sa amin. Yung supervisor lang namin ang kinakausap niya. Maaga kasi ako kanina kasi akala ko maagang nagbubukas tong restaurant. At siya naman ang nagbukas. Tapos sinabi niyang magsimula na ako agad. Ay ma'am, saan kayang sinasabi ni sir na white t-shirt? Oo, iyan. Iyan siguro, yung nakabalot dyan. May t-shirt ka na? Babayaran mo ba yan? Kami kasi, ibinawas nila sa sahod namin. Wala naman po siyang sinabing babayaran ko. Saka wala rin akong pambayad dahil wala akong pamasahe. Pamasahe ko na nga lang yun nandito eh. Sige ma'am, magpapalit muna ako. Tutulong daw ako dito sa kusina. Mabait ang boss ko na nagmamay-ari ng restaurant sa Sofia. Naawa sa akin at sinabi niyang pwede akong tumira sa bahay nila na libre. Libre din pati pagkain ko. At dahil nahihiya ako, naglilinis ako sa bahay nila. Kahit gabi na pagkagaling sa restaurant. Nung magtagal, nag-live-in na kami ni Livy. At ganito po ang mga sumunod na pangyayari. In love with you till the end. Mapapatunayan ko ngayon kung totoo ang napapakinggan kong chismis tungkol kay Levy. Wala siyang kwentang babae. Kung totoo man na maiba na siyang nobyo, niloloko lang pala niya ako. Hindi man lang niya naisip ang sakripisyo ko para sa kanya. Hindi ko na din inisip ang sarili ko dahil ang alam ko, mapagkakatiwalaan siyang babae. Ha? Parang siya yung nasa kabilang kalsada at may kasama siyang lalaki. Holding hands pa sila. Ba't naman ang kotse? Ay, grabe naman anak. Anong ginawa mo kasi? Inay, Alam mo na ngang disgrasya. Tinatanong mo pa kung anong ginawa niya. Ay, ikaw din na matanda. ba't di ko maigalaw ang katawan ko, tay? Huwag ka munang gagalaw, anak. Dahil sabi ng doktor, delikado muna kung gagalaw ka. Na-opera ka kasi. Kasi grabe ang pagkakabanggamaw. Ang walang hiyang babae na yun. Sinong babae? Siya ang dahilan kung bakit nabangga ako, Nay. Sinundan ko siya dahil meron akong nakitang kasama niyang lalaki. Hindi ko nakita
meron na palang paparating na kotse. Napakabilis at nabunggo na ako. Ano? Sino ba yung babae na sinasabi mo? Sabihin mo para hanapin ko siya at matikman niya ang sampal ko sa kanya. Ay, nagsalita ka na naman. Sabi ko, buti kung totoong magagawa mo yung pinagsasasabi mo. Ay bakit hindi? Hayaan na lang ba natin na ganyan ang anak natin, ha? May mga doktor naman dito sa hospital. Hintayin natin kung anong sasabihin nila. Tay, matatagalan po ba ako rito sa ospital? Ay, iyan ang hindi natin alam, anak. Grabe kasi ang nangyari sa'yo. Dahil base sa kwento ng mga nakakita, na itapon ka daw dahil sa lakas ng pagkakabangga mo. Buti na lang at sa gilid ka na itapon. Dahil kung hindi, nako, inilampaso ka ng kotse. Kaya tignan mo kung ano pa ang mga sugat mo. Obserbahan ka daw muna ng mga doktor. Buwisit yung babae na yun. Traidor! Teka, sino ba kasi yung babae na yun, anak? Saan siya? Para hanapin ko. Anak, kasama ko si Livy. Bakit? Hindi lang namin alam, may kasama ka na pala sa boarding house mo. Hindi mo man lang sinabi sa amin. Pasensya na po kayo, inay. Ah, Sus, ano yung itsura mo, Buddha? Para ka namang golden Buddha. Nabalot ka. Ang dami mo pang benta. bakit ganyan ang pananalita mo? Imbis na maawa ka sa asawa mo. Asawa mo, sabi ko kasi matagal na pala kayong naglilibig na hindi namin alam. Opo, inay. At siya din ang nagpapaaral sa akin. Pero paano na yan? Ano? Paano yan? Anong ibig mong sabihin? Isa ng baldado si Buddha. Hindi na siya makakapagtrabaho. Ah, Alangan namang ako ang mag-aalaga sa iyo, Buddha. Hindi pa ako nakapagtapos. At maaalagaan ba kita kung magtuturo na ako? Ay, ayaw kong makipag-live-in sa kagaya mo. Ano? bastos kang babae ka! Ganyan nagsasabihin mo sa anak ko? Inay. Nung nakuha mo na ang pinagpaguran ng anak ko, ha? Hala, umalis ka rito. Baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Masaktan ko yung mata mo, tusukin ko. Makita mo, bastos kang babae. Umalis ka na, alis! Nay, Grabe ang pag-iyak ng nanay ko nung pinapaalis niya si Livy. Sinabi ko naman sa sarili ko na sana namatay na lang sana ako. Hindi ko sana maramdaman ang sakit na binigay ni Livy sa akin kung ganun po ang nangyari. Malaki ang gastos sa ospital at umabot ako ng buwan bago ako gumaling. At sa awa ng Panginoon, gumaling na rin ako. Pero walang ibang naiwan sa akin kundi ang rekwerdo na isa na akong baldado. Hanggang dito na lang, Tia Sofia, at ako'y nagpapasalamat sa inyong pagsadula sa aking liham. Ang nagpapasalamat, Buddha. I have loved you. Manalangin ka, Buddha, para ang Diyos hindi ka pababayaan sa ganyang kalagayan mo.
Nagpapasalamat din kami sa iyo sa iyong pagdulog sa ating dula. Mga kaibigan, diyan nagtatapos ang kwento ng buhay ni Buddha. Dito sa ating dulang, Recuerdos de la Vida. Ang liham ni Buddha ay isinaayos ni Lubimin Aquino Sr. at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Inahahandog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.